Mapagpalang Lunes po ng umaga sa inyong lahat, mga ka-TFTD, at syempre po para sa atin. Anyway, by the way po, kami po ay humihingi ng pasensya at paumanhin sa ito pong mga nakaraang 2 araw, itong weekend, sapagkat hindi po tayo nakapag-air ng ating thought for the day dahil medyo na busy po sa mga gawain dito sa paroke. Kaya pasensya na po pero yun nga, we'll try really our best na makapagbigay po ng pagninilay araw-araw dito po sa ating thought for the day. So nga po, para sa araw na ito, araw ng Lunes, ang atin pong magiging tanong ay, Pasko pa ba? Yan. Bakit Pasko pa ba? Dahil ngayon pong araw na ito, base sa kalendaryo ng liturhiya ng ating simbahan, pumapasok na ulit tayo sa karaniwang panahon. Tapos na ang panahon ng Pasko, ang Christmas season. Kaya today, we enter the ordinary time na tinatawag po sa kalendaryo ng liturhiya ng ating simbahan. Kaya kung inyong mapapansin, magbabago na ulit ang gayak ng simbahan, yung vestment ng pari sa misa, magbabago na rin, magiging berde na ulit. Ano po? So, ordinary time. Kapag sinabi nating ordinary time, para bagang ordinary. Yung normal na buhay. Kaya lamang, yung tanong ay, Pasko pa ba? Kasi bakit? Kasi kahit tayo nasa panahon na rin ng karaniwang panahon or ordinary time sa English, pwede pa rin nating gawing Pasko ang bawat araw na ito, bagamat ito ay karaniwang panahon na. Yan nga, di ba dun sa awit natin na tuwing Pasko, yung gawin nating araw-araw ay Pasko. Sapagkat ito yung paalaala ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ano po? Sa Ebanghelyo natin ngayong araw na ito, mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, mga talata 14 hanggang 20, ay dito may isang pagkakataon sa kwento sa Ebanghelyo na yung karaniwang araw ng isang tao dito ay naging espesyal sapagkat siya'y tinawag ng Diyos. O sapagkat sila'y tinawag ng Diyos. Ano po? Mga ordinaryong tao, ordinaryong araw sa kanila, ginagawa yung mga karaniwang gawain nila sa araw-araw. But that day became so special, became so extraordinary because of one person. The person of Jesus Christ. Bakit? Sapagkat sabi dito, samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Karaniwang ginagawa nila araw-araw bilang mangingisda. Sila yung mga mangingisda. At sinabi ni Jesus sa kanila, sumama kayo sa akin at kayo gagawin kong mamamalakayan ng tao. Pagdaka, with reckless abandon, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanila. And then, sa pagpapatuloy, sa di kalayuan, sabi sa Ebanghelyo, nakita naman ni Jesus ang magkapatid ng Santiago at Juan, the same, fishermen. At ganoon din ang ginagawa nila, naghahayuman naman ng mga lambat. At ganoon din ang ginawa. Tinawag ni Jesus at sumunod naman sa kanya. At again, with reckless abandon, iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, bukod sa kanilang mga lambat, kasama ang kanilang mga taong upahan. So, yung ordinaryong araw ng mga taong ito, sina Simon at Andres, ganon din si Santiago at Juan, naging extraordinary dahil sa pagtawag sa kanila ni Jesus. It became a special day for them sapagkat nandun si Jesus. Tinawag sila at sumunod naman sila sa kanila. Now, balik tayo sa tanong, Pasko pa ba? Kahit nandito na tayo sa ordinaryong panahon? Yes, of course, it can still be Christmas. Bakit? It's because of Jesus Christ. Yun yung kaibahan bagamat karaniwan na ang panahon, if Jesus is still in our hearts, ay everyday will be Christmas. Ano man ang dumating, kahit yan ay karaniwang panahon, mamaya papasok na tayo sa panahon ng Kwaresma, mga mahal na araw, tapos babalik sa karaniwang panahon, and then mamaya Pasko na ulit. Pero regardless of what season in the liturgical calendar may be in, ang mahalaga yung presence ni Jesus sa puso natin. Sapagkat kapag si Jesus ay present palagi sa puso natin, sa buhay natin, mga kapatid, everyday will be a Christmas for us. Di ba yan ang paalaala ng Pasko? That Jesus is the Emmanuel. Anong kalogan ng salitang Emmanuel, ng pangalang Emmanuel? God is with us. Kasama natin ang Diyos. Paano kung kakalimutan natin yung katotohanan ng pagiging Emmanuel ng ating Panginoong Hesus? Mawawala din sa isip natin na ang Diyos pala talaga ay kapiling natin araw-araw. Huwag nating iisipin na lumalayo ang Diyos, mga kapatid.
Anong nangyayari? Tayo ang lumalayo sa Diyos. Dahil unang-una, dahil sa kasalanan. Ano? Kalawa, dahil nawawala na ng puwang sa atin ng Diyos kasi baka tayo nalilibang na sa mga bagay sa mundong ito. At tandaan natin mga kapatid, yung kaligayahan hindi kayang ibigay ng mga bagay sa mundong ito. It may be for some time, ibibigay yan ng bagay sa mundong ito. Ibibigay ng pera, ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng mga ugnayan sa mundong ito. Pero eventually, all of this will fade. Pero kung si Jesus ang nasa puso natin, kahit lumipas sa mga bagay sa mundong ito, that's the true happiness na kailangan natin sa ating buhay. And because of this, araw-araw ay magiging Pasko sa buhay natin. Yun ay kung itatanim natin sa puso't isip natin si Jesus bilang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Ano po? Sa kahirapan man, sa kaginawahan, sa dusa at ligaya, sa karamdaman at kalusugan, anuman ang sitwasyon, whatever happens, God is always with us. And because of that, mga kapatid, yung karaniwan nagiging espesyal. Yung ordinaryo nagiging extraordinary. It's because of the presence of Jesus in our life. So mga kapatid, ito ang paalaala sa atin ng Ebanghelyo. Okay po, so syempre patuloy pa rin yung paanyaya sa atin na maging mga cyber missionaries. Let us continue to evangelize the world through social media. So muli po please like, share ang ating pong page. Ganun din po ang ating Instagram at Thought for the Day, ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing at ang ating pong TikTok account na Thought for the Day. And of course, pagbati po sa lahat ng may mga kaarawan sa araw na ito. I'm praying for you and I'm offering my mass for you this day. At ganoon din sa mga nagdiriwang ng any special occasion ngayong araw na ito. Request for prayers pa rin po. We pray for the people that struggle pa rin sa panahong ito, sa mga kapatid nating nasa mga lugar pa rin na may kaguluhan at conflict, na sa pamamagitan ng panalangin natin ay matagpuan na nila yung kapayapaan ng kalooban at kapayapaan sa kanilang pamayanan at sa kanilang lugar. At syempre, yun, kung maliwanag sa atin at talagang nilalagyan natin ng puwang si Jesus sa buhay natin, sabi natin kanina, every day will be a Christmas. Yung ordinaryo, magiging extraordinary. Yung karaniwan, magiging espesyal. At saan pupunta ito? Anong ibig sabihin nito? Edi, syempre, lagi tayong pagpapalain at dahil dito, magiging pagpapala din tayo lagi sa ating kapwa. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.